Sabi ng Panginoon, bago dumating ang wakas sa Mateo 24:14, ipapangaral ang kanyang salita sa buong kinapal, saka darating ang wakas. By the way, let me give you, bago tayo sa pangangaral, yung background ng ating speaker, ng ating dapat speaker po. No? At inaasahan naman natin na dapat si Brother Joseph o Bishop Joseph Cordova Tang, inordain po namin yan ni Dr. Reno Iso. Isang simple, pero halos lahat ng jewelry shop sa SM, wala, siya lang naman ang may-ari ng mga palindang jewelry shop sa SM. At very down to earth, ha? Pindutin niya na lang, ayaw magaling. Opo. Ayan. Opo, yan. Salamat, ha? Pagkakas ng Panginoon. Salamat at napaka-ano nito, ha? So, yun po, ha? Yung testimony niya, kahit na mayaman, bumababa, at talagang umiiyak ito kapag ka nananalangin. Ibig sabihin, sabi ko nga kay Dr. Iso, kahit hindi anniversary, imbitahan mo yan. Kasi, unang-una, ayaw niya na, kasi may ubutsipon siya, sabi niya, Bishop, kung dadalo ako doon, ayoko naman na makipagsalamuha sa mga kapatid doon na meron akong dalang ubo at sipon. Di po ba? So, alam niyo na kayo, pero walang kapangyarihan yan sa mga anak ng Diyos, yung ubo at sipon. Kaya na, for safety precaution, mabuti ang loob niya, ayaw niya na mahawa kayo sa ubo at sipon. Amen po ba? So, patuloy natin ipanalangin ang ating kapatid na si Brother Joseph Cordova Tang. So, purihin ang Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga ordinary, God used ordinary people for extraordinary works. Ano man ang pinagdaanan ng J-Tor Marikina, ito po ang lalong magpapatatag sa atin. Kasi po, kayo ang inilagay ng Diyos upang ang buong Marikina ay makakilala sa Panginoon. Amen. Let us ask, hallelujah, let us thank God for this 10th year, God's faithfulness and promise to the church here in Marikina. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat mga kamanggagawa mo na narito, Panginoon, dito sa lugar ng Marikina. I pray, O God, hallelujah, sabi mo, Panginoon, when the Holy Spirit comes, God will give us the power to witness sa Samaria, sa Judea, hanggang sa dulo ng daigdig. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kung ikaw ay narito at may karamdaman ka, ngayon pa lang magaling ka na. Kung ikaw ay merong mga kahilingan at panalangin, ngayon pa lang tanggapin mo na. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang humihingi ay hindi dapat nag-aalinlangan. Maraming salamat po, Ma. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Hallelujah. You may be seated, my brothers and sisters. Alam niyo, mga minamahal, ano ba ang pagkakaiba natin sa mga unang tinawag ng Diyos? Si Meshach, Shadrach at Abednego. Ang sabi niya, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba dyan sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Si Daniel, ang sabi ni Daniel, maninindigan ako sa aking pananampalataya. Kaya kahit si Daniel ay pinatapon sa leon, nananatiling tapat. Si Pedro na alagad ng Panginoon. Alam niyo kung anong ugali ni Pedro eh. Si Apostol Peter, meron pagka brusko. Diba ang sabi niya, Panginoon, nung ang arestuin ng ating Panginoon, hindi ako papayag. Kaya anong ginawa niya doon sa Romano o sundalo? Tinapyas yung tenga. At pinulot naman ng Panginoon yung tenga at ibinalik. At ang sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, ang nabubuhay sa patalim ay mamamatay sa patalim. That's why, my beloved, God used ordinary person. Kaya, bilang mga anak ng Diyos, ang paglaganap ng mabuting balita, may katungkulan tayo. Amen? Kasi kanina binanggit ni Dr. Iso, ito talaga yung araw ng date ng 10-year anniversary. Pwede naman gawin Sunday ito. Pero talagang napakahalaga yung araw mismo.
At ikaw bilang bahagi at kapamilya ng Jayto, meron kang tungkulin. Hello? Amen po ba? Amen. Parang konti lang ang sumasagot dito Parang konti lang kausap ko. Meron tayong tungkulin. Huwag nung iasa lang sa pastor. Ang mga miyembro, ang mga dumadalo sa Jayto, dapat disciple of Christ. Amen po ba? Pagka-disciple of Christ, doer, follower. Amen? Hallelujah. Kaya pag pinaghawakan natin ang pangako ng Panginoon, wala na ma-hospital, wala na magkakasakit. Amen? Tayong lahat ay magaling na mga anak ng Diyos. At ang tema po nito ay scripture knowledge is the candle without which faith. So, kailangan, nandito tayo, in line with this celebration of 10-year anniversary ng Jayto. Ano ang sabi ng Biblia? Bakit po kailangan panghawakan natin? God's promises and faithfulness. Ang sabi po sa Numbers chapter 23 verse 13, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya mapagkakatiwalaan natin ang Panginoon. Pagka ang Diyos ang nangako, tiyak, isasagawa niya ang pangako. At hindi tayo nananatili sa kanyang bilang. Amen? Absent pa nga yung iba Dapat puro ito. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Gusto niyo bang mawala ng atin? Gusto niyo bang mawala ng trabaho ang pulis? Meron tayo. Purihin ang Panginoon. Pagka nagbabahagi tayo ng mabuting balita, mababawasan o tuluyan ang mawawala ang adik. Hello? Kasi sabi ni Duterte, 6 months lang daw uubusin niya mga adik. Pero parang hindi na ubusin. Hello? Amen? Kasi hindi pa kumikilos ang mga disciple of Christ. Pag kumilos ang mga disciple of Christ, talagang mairaradicate na ang mga adik. Ang sabi nga, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Hindi siya katulad ng tao na nagbabago sa pangako. Di ba, kuminsan yung mga boyfriend o kahit na nga asawa na. Minsan, kahit nakasal na, hindi pa rin tumutupad dun sa pangako. Pero ang isang tunay na anak ng Diyos, kapag ka kinilala mo si Kristo, tapat ka sa pangako mo, sapagkat tapat ka sa Diyos. Amen? Sabi mo, tutulungan mo ang simbahan. Pero imbis na makatulong ka sa simbahan, puro ka puna. Huwag ka puro puna. Dapat tumulong ka. Amen po ba? Hallelujah. Tanungin mo yung pastor mo, pastora mo, ano bang maitutulong ko sa gawain ng Panginoon? Hallelujah. Kasi ang Diyos ang naglalagay. Ano pa ang sabi? God is a promise keeper. Sa Biblia, maraming beses na pinatunayan ng Diyos na tapat siya. Kay Abraham, pinangakuan ng Diyos si Abraham at ang kanyang anak. Sa Israel, hindi po yung Israel lang ngayon yung talagang truly genuine Israel of God. Pinangakuan. Sa atin, pinangakuan tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak, ang ating Panginoon. Kaya hindi late ang Diyos. Hindi rin siya nagkakamali ng timing. May right timing si Lord. Amen? Kung ang tingin mo walang magagawa ang tao, ang Diyos may magagawa sa ating buhay. Faith means trusting even when you don't see. Ang pananampalataya ay ang mga bagay na hindi nakikita pero sinasampalatayanan. Kaya ano ba ang nakikita nyo rito sa Jayto? Another 10 years from now. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin mga minamahal, kahit tamad ka, sa isang total, di ba? Sa isang buwan, isang kaluluwa. Tamad na yun, Sa loob ng isang tao, meron ka ng 12 kaluluwa na madadala sa Jayto. Pero ito, 1 soul per month, in 12 months, meron ka na, trabaho tamad na yun, 1 soul per month. Kaya, mga binamahal, meron tayo pangunahing obligasyon. At ang obligasyon na po natin, dahil tinanggap natin ang Panginoon, makilala din naman ang iba. Yung pagkakilala natin sa Panginoon, kasi tapat ang Diyos Kaya, naiyak nga ako dun sa akin ng Pastor Francis, na mga pinagdaan
Pag may problema ka, lalo kang lumalapit sa Panginoon. Kaya itinuro ng Panginoon, when you pray, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, and give us this day our daily bread. Bakit kaya daily bread? Bakit kailangan manalangin tayo ng daily bread? Kasi gusto ng Diyos, araw-araw tayo nananalangin sa Kanya. Araw-araw tayo lumalapit sa Kanya. Tingnan nyo minsan yung mga mahiyaman. Pag marami ng pera, marami ng laman ng rep, marami ng pera sa bangko, eh bakit tatawag pa sa Diyos? Marami ka ng pera, marami ka ng pagkain. Kaya kung minsan, kapag ka merong pinagdadaanan, lalo kang tumatawag sa Lord. Hallelujah! Amen? Lalo kang lumuluhod, lalo kang lumalapit sa Kanya, dahil alam mo, tutulungan tayo ng Diyos. Hindi tayo pamamayaan ng Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. You know the secret? Prayer. Pray. Balik lang po tayo doon. Ano ba tinuro? Sino po rin yung mga produkto ng Sunday School? Basic! Go back to the basic! Ano sabi doon? Read your Bible, pray every day, and you will grow. Kasi 15 years old pa lang ako, kasama na ako ng pastor namin. Tagabitbit niya ako ng Biblia. Kaya natuto rin ako sa Sunday School. Kaya maging matyaga ako sa bata. Sabi nga, read your Bible, pray every day, and you grow. And you grow. Kaya, pagka gusto nyo lumago, hindi lang linggo. Sumama kayo. Sumama sa Bible study, sa paghayo, at sa pangangaral ng mabuting balita. At tignan nyo, lalago kayo. Makikita ninyo na malalagoy kayo. Kanina, yung mga singer, di ba? Sanay kumanta. Ako, hindi ako kumakanta noon eh. Pero pag sa Panginoon, kumakanta ako. Hallelujah! Pag alam mo yung verse Romans chapter 1, verse 16, for we are not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to those who believe. Aba, hindi pala natin dapat ikahiya ang Panginoon. Ay, kung yung mga magnanakaw ka, hindi nahihiya. Yung mga nagnakaw dito sa platform, hindi nahihiya. Basta hindi tayo dapat kaya. Pag ipinapangaral natin ang mabuting balita, ipinapangaral natin si Kristo, ang Panginoon, sapagkat sa likod ng pangalan ni Jesus, ano ba meron sa pangalan ni Jesus? Ano ba ang tungo ni Jesus? Mahalin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kaaway. Yun yung pinakamabigat eh. Ano pang tungo ka? Ang sabi doon, pag sinampal ka, ibigay mo pa yung kabilang isa. Pag sinampal ka, diba? Kaya mahirap maging tagasunod ni Kristo. Pero yung namutos ni Kristo eh. Ibig sabihin, huwag kang gaganti ng masama sa gumagawa sa'yo ng masama. Amen? Tandaan mo, yung kumaaway sa'yo, huwag ikaw gumante. Mababalitaan mo na lang. Hindi mo naman gusto, pero ibang gumante. Diba? Bakit? Kasi, ang sabi ni Lord, vengeance is mine. Hallelujah! At ang mga Kristiyano, nakatatak na sa atin si Kristo. Nagre-reflect na sa'yo ang Panginoon kasi tinawag ka na niya, pinili ka na niya, pinaging banal. That's why yung ating pananampalataya, God's faithfulness does not depend on our faithfulness. Kahit minsan mahina tayo, tapat pa rin ang Diyos. Sabi nga sa kanta eh, alam niyo yung give thanks, di ba? Let the weak say, I am strong. Pagka mahina ka, lalo kang malalakasin ng Panginoon. Pag tumatawag ka sa Kanya. Hallelujah! Pag may problema ka, wala kang gagawin. Luhod! Doon sa kwarto mo, o kung saan man, pagka nananalangin ka, pakikinggan ka ng Diyos. Yan ang sikreto ng mga unang mga mananampalataya. Kaya ang sabi ng Biblia sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless
sorry, naalala niyo si Sakeo, di ba? Anong ginawa ni Sakeo? Si Sakeo ay talagang labis-labis kung maningin ng buwis. Kumbaga, garapan itong tao nito. Kaya si Sakeo, hindi kalakihan tao, bakit sa puno eh. Nabalitaan niya si Kristo na gumagawa ng himala, nagpapagaling. Nakita ng Panginoon si Sakeo. Sabi niya, Sakeo, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa bahay mo. Aba, nagkwentuhan yung mga chismosa. Ang sabi ng mga, bakit pupuntahan niya yun? Makasalanan yun. Di ba? Pero dahil ang Panginoon, hindi napunta rito para sa mga banal, kundi para doon sa mga makasalanan. So, kata story short si Sakeo, excited na excited kasi pupuntahan siya ng Panginoon. Pagpasok pa lang ng loob ng bahay, umiiyak na si Sakeo. Anong sabi ni Sakeo? Panginoon, kung meron akong nataya, ibabalik ko ng 4 na beses. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Dumating na ang kaharian ng Diyos dito sa tahanan. Mga minamahal, kaya nga born again eh. May pagbabago. Hello? Amen po ba? Pagka tinawag kang born again, may pagbabago. Dapat nagbabago. Hindi born again, kailangan born again. Amen? Kaya si Sakeo, kaya nga, ito yung mga leader lang ng ating bansa ay marunong magbalik. O yung mga nagnakaw, bawal, mga nagnakaw sa pagtutulog. Oh. Lahat ng ninakaw namin, ibabalik namin hindi lang 1 beses, kundi 4 na beses. Aba, walang maghihirap ng Pilipino. Lalo tayong magiging masagana. Pero hindi na naman nangyayari. Kaya ang pag-asa natin, yung pangako ng Diyos na bagong langit at bagong lupa na binabanggit doon sa Revelation. That's why, my beloved brothers and sisters, pinaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Do not love this world or anything in this world. If you love this world, the love of the Father is not with you. Bakit? Iba na kasi ang panahon ngayon. Noong araw, Doc Iso, ang mga babae, walang mga tato. Diba? Pero ngayon, mas maraming tato ang mga babae. Sorry po hindi ko wala tayo namin dito. Pero dapat tayo, mga minamahal na kapatid. Oo. Diba? Dati ang malakas na uminom, mga lalaki. Diba? Pero ngayon, mas maraming malakas na uminom, mga babae. Amen po ba? Baka hindi naman yun ang pinagmamatayan natin. Pero mga minamahal, kaya nagkakaproblema ang buhay dahil ang tao rin ang gumagawa. Halimbawa, may girlfriend na. Pinakailaman mo yung girlfriend ng iba, magkakaroon ka ng problema. Lalo na, yung asawa ng iba, pinakailaman mo, magkakaroon ka ng problema, brother.
kaibigan namin ni Dr. Iso. Marami kami kaibigan. O si Joseph Tab, at iba pa. O ito nga, galing nga sa kanya to. At marami pa. Anong sinasabi ko mga minang? Walang mahirap na anak ng Diyos! Amen? Parang dalawa lang kausap ko rito Hello? Huwag muna kayo tumingin sa pagkain. Dito muna kayo tumingin. Amen po ba? Bakit kasi anak ka ng Diyos? Pag anak ka ng Diyos, tagapagmana ka. Dapat lagi nasa isip mo, nasa utak mo, mayaman ako. Totoo naman. Ano sabi sa Biblia? Sa John chapter 14. In my Father's house, I will prepare you a mansion. Ipaghahanda tayo ni Lord ng silid na matutuluyan at hindi lang basta silid. Mansion! Sabihin nyo nga po, mansion. Mansion ang nakahanda. Hallelujah. Mas mayaman pa tayo. Kila Henry C. Kila Gokulwe. Ang kahirapan, nasa isip mo lang yan. Pero ikaw ay anak ng Panginoon. That's why, in celebration of God's faithfulness, bili mo 10 years, nakalagpas ka sa undol, nakalagpas ka sa mga bagyo. Kasi Marikina, madalas yan yan lalo na dyan sa Tumana. Marami talagang hindi yun. Ang Pilipino, laging nakakaahon kahit saan pa problema. Kumapit tayo sa pangako ng Diyos, mga minamahal. Wala naman tayo ibang pagkakapitan Huwag kang kumapit sa Bombay. Kumapit ka kay Lord. Amen po ba? Huwag kang umasa sa tao. Umasa ka kay Lord. Kasi kay Lord, hindi ka mabibigyan. Pangako niya yan Anong sabi niya sa Joshua chapter 21, verse 45? Not one of all the Lord's good promise to Israel failed. Everyone was fulfilled. Who is the modern Israel right now? We are the modern Israel right now. Those who follow the teaching of Jesus Christ is the modern. God promises are sure. Sa mundo, madalas narinig natin ang salitang, tignan natin, try ko. Pero sa Diyos, walang try, only will. Kapag sinabi ng Diyos na, I will never leave you, panghawakan mo yan. Panghawakan mo. Di ba, nung ikaw ay nililigawan para ng asawa mo, pagka nakikita kayo, ano pinangahawakan mo? Yung pangako niya, na darating siya sa oras. Diba? Makikita tayo dito sa Quezon Memorial Circuit sa ganitong araw. Anong pinangahawakan mo? Yung oras Di ba? Pagka nalit yan ang isang oras, di ba? Anong pakiramdam? Pero hindi gano'n ang Diyos. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pag. Naalala niyo yung kwento ni Maria at ni Marta tungkol kay Lazaro? Ang sabi ni Maria at ni Marta, Panginoon, huli na po kayo! Patayin na ang inyong kaibigan na si Lazaro. Meron ba huli kay Lord? Meron ba? Wala. Anong sabi niya kay Lazaro kahit 4 na araw ng patay yun na nandun? Ang sabi niya, Lazaro, lumabas ka! At si Lazaro ay buhay. Hallelujah! Ang ating pananampalataya. Pagka buhay ang pananampalataya mo, may magagawa ang tao. Hindi lang basta pananampalataya. Kailangan meron kang matinding pananampalataya. Sabihin niyo nga po, matindi. Kailangan matindi yung pananampalataya. Alam mo kung bakit yung mga apostol nakagagawa ng mga bahay? Hindi naman dahil sa kanila dahil kay Kristo. Si Peter, nakita niya yung ipinanganak na lumpo mula pa sa pagkabata. Ipinanganak nandun sa harap ng templo, namamalimos. Ang sabi ni Peter, wala akong ibibigay sa iyo. I have no silver, I have no gold. But in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Hallelujah. Alam niyo yung lumpo, hindi lamang nakalakad, nagtatatakbo pa. Hallelujah. Amen? The same Jesus, ikaw ako gagamitin ng Panginoon. Kung meron dito sa Marikina, kanina nakita ko dyan, merong lalaki dyan, patayo tayo. Parang na-stroke. Dapat dyan pumapasok din yan, pag-pray natin. Hindi tayo nagpapagaling, amen po ba? Si Lord ang nagpapagaling. Yung salita niya may power. Sabihin nyo nga po power. Acts chapter 1 verse 8, when the Holy Spirit comes, God will give us the power. Kaya takot sa iyo ang demonyo. Huwag ikaw ang matakot sa demonyo. Ang demonyo
sinubok pa ng panahon, pinatatag ng pagkakataon. Kaya nga may problema. Pag may problema, lalong dapat harapin ang problema. Amen po ba? Amen. Parang ano ah? Amen? That's why pag may problema, piniin natin palakasin ang ating pananampalataya. Palakasin natin, 10 years yan. Another 10 years, another 20 years. Na palalakasin tayo ng Panginoon at marami pa. Siguro sa susunod na anniversary nyo, bibigyan na kayo ni Lord ng building. Hallelujah. Amen? Parang konti lang ang nabago. Pastor Ahora. Hallelujah. Bibigyan na kayo ng sarili. Amen? Mas malaki pa rito. Kaya nga mas maganda mag-drawing ka na. I-drawing mo na. Ano ba pangarap ng Jeto? Gaano ba? Ilang seating capacity ba? O, di ba? Diyan saan ba nagsisimula yan? Dito sa pangarap. Amen? Sabi nga, libre ang mangarap. Pero kailangan nagpe-pray. Hello? Amen? Unahin niyo yung mga barangay captain dito. Mga kagawad dyan. Kahit si Mayor ng Marikina. Share ng word of God. Hello? Amen? Sa munisipyo. Huwag tayong matakot. Hawak ka ng Panginoon Diyos. Ang sabi ng Lamentations chapter 3 verse 22, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Diba? Kaya may kanta, they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Tapat ang Diyos eh. Pag ito'y gawain ng Lord, sasamahan tayo ni Lord. Amen? Magpapadala siya ng mga tao na makakasama po ninyo dito sa Marikina. Amen? Kaya pumuputok na yung lobo. God's faithfulness is new every day. Kahit kahapon nagkamali ka, kahit ngayon pagod ka na, bukas may bagong awa ang Diyos. Amen? Kaya kapag ka nangihina ka, may pinagdadaanan ka, wala kang ibang gagawin. Paano ba natin kinakausap ang Diyos? Kapag ka tayo ay nananalangin. Paano naman natin kinakausap? Paano naman tayo kinakausap ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita o ng Biblia. Basahin natin ang Biblia. At yan tayo ay hindi nauubo. God seeks His promise even in hard season. Hallelujah! Diba kanina nabanggit ko si Daniel, si Shadrach, nanindigan sa kanilang pananampalataya. Faith is holding when letting go. Faith is not always shouting. Malakas ang paniniwala. Minsan faith is whispering, Lord, kumakapit pa rin ako. Kahit mahina ka, malakas ang Diyos. Diba? Kaya kung gusto mong lumakas, magbabad ka sa panalangin. Sabihin mo nga po sa katabi nyo, magbabad ka. Sabihin mo sa katabi mo, magbabad ka sa panalangin. Kailangan magbabad tayo sa prayer. Hallelujah. Ang Diyos na hindi sumasablay. God never failed. Sa 1 Kings chapter 8 verse 56, praise the Lord, not one of Lord failed of the good promises He gave. Walang nasasayang na pangako ang Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi nasisira. Amen? Hallelujah. Kasi tapat ang Diyos. Hindi natatalo ng problema at hindi nakadepende sa sitwasyon. Marami tayong sitwasyon. Marami tayong mga pinagkakaabalahan sa buhay. Lalo na sa loob ng bahay. Lagi ang problema natin si Judith. Kilala mo si Judith? Ha? Si Judith, di mo kilala? Judith ng ilaw. Judith ng tubig. Di ba? Pati wifi. Pero pag kay Lord, si Lord. Amen? Sabi nga nung nanay ko nung araw, anak, pagka ng pastor, walang pera. Sabi ko, anak, hindi na. Sabi ko sa nanay ko, hindi naman ako ng pastor para makapera. Si Lord ang magbibigay. Amen? Ang maganda, hindi ako may isa kapatid ko, ako paano bibigay.
Bakit? Eh kasi mayaman ang Panginoon. Mayaman ang Diyos natin. Hallelujah! Siya ang may-ari ng lahat ng bagay at ipagkakaloob niya ang lahat ng bagay. Kaya ang pangako ng Panginoon ay ba? Minsan sinusubok tayo bago dumating ang fulfillment. Bago dumating ang blessing, madalas may testing. Hello? Kaya nga ang sabi, testimony. Pag sinabing testimony, merong test bago ka magtagumpay. Amen? Di ba, yung mga nag-aaral dito, si Einstein, o yung mga naka-invento, they fail. Maraming pagkakataon na nag-fail, pero naging matagumpay. Kaya nga merong kasabihan, champion are the man who never fail, but champion are the man who never quit. O katulad ninyo, kaya nakarating ng 10 years, dahil walang tumigil, tuloy-tuloy, lalong dadami, lalong uunlad. Test is patience, test is obedience, test is trusting God. Lalo tayong mag-trust. God's faithfulness is always our security. Your faithfulness continue through all generations. Ibig sabihin, kung naging tapat siya noon, tapat pa rin ang Diyos hanggang ngayon sa kanyang mga hinirang na anak. Bilang mga anak, kasama tayong mga tagapagman. Ang Diyos na walang hanggan. Amen? Oo, yan, nabawa. Ang Diyos kasi natin walang hanggan. Siya noon, ngayon, at magpakailan. That's why, palakpakan natin ang ating sarili. Umabot ng 10 years. Amen po ba? So, kung umabot ng 10 years, mga minamahal na kapatid, marami pang years ang darating sa Jesus. Amen?